Heto yung madalas na tinatandaan kapag magte-take ka ng nursing board exam. Ito yung mga keyword, technique. Number 1, first, initial priority. Kapag lumabas yung first, initial priority, hanapin muna ang pinaka-life-threatening. Ang keyword, ABC, airway, breathing, circulation. Kapag first, initial priority, lagi niyong guguhitan yan. Kapag may lumabas na first initial priority, hanapin muna ang pinaka life-threatening. Ang keyword dyan, para maintindihan ninyo yung ABC or airway, breathing, circulation. Number 2, isa pa sa mga keyword natin is yung best. Kapag lumabas yung best, guhitan nyo kaagad, hindi lang tama ang sagot. Hanapin ang pinakaangkop na sitwasyon. Laging tatandaan kapag lumabas ang best. Hindi lang tama ang sagot. Hanapin ang pinakaangkop na situation or sitwasyon. Number 3, immediate. Kapag lumabas yung immediate, dapat yung sasagutan nyo dito yung question na gagawin ngayon. Huwag ang susunod na step. Laging tatandaan, kapag lumabas ang immediate, yung immediate, gawin ngayon. Huwag ang susunod na step. Number 4, most important. Kapag lumabas ang most important, isa rin itong keyword technique. Lagi ninyong guguhitan, most important. Ang ibig sabihin nito, hanapin ang may pinakamalaking epekto sa safety life. Uulitin ko, hanapin ang may pinakamalaking epekto sa safety life. Most important. Hanapin ang may pinakamalaking epekto sa safety life. Number 5, further teaching needed. Pag sinabing further teaching needed, hanapin ang maling statement ng patient. Lagi ninyong tatandaan, pag further teaching needed, hanapin ang maling statement ng patient. Number 6, understands the teaching. Kapag sinabi na which statement indicates that the patient understands, baliktad dito. Hanapin ang tamang statement. For example, patient taking medication says, I will take the medication exactly as prescribed. Correct and understanding. So yan, understands yung hanapin. Yun yung tama. Number 7, expected. Ito yung madalas na lumalabas sa mga tanong sa board exam. Laging may expected. Kapag sinabing expected, inaasahan o normal na maaaring makita. Paano intindihin? Heto, which findings is expected? Yan. Ang hahanapin ay normal na anticipated finding para sa kondisyon o procedure. For example, yan, pagkatapos ng isang procedure, may finding na normal na maaaring mangyari. Kung iyon ay expected response, iyon ang sagot. So tandaan, expected, inaasahan o normal. Number 8, unexpected. Kapag sinabing unexpected, hindi inaasahan or abnormal. Paano intindihin? Kapag nakita mo ito, hanapin ang finding na maaaring hindi normal o maaaring sinyalis ng complication. For example, post-operative patient suddenly developed difficulty breathing. Hindi ito basta ordinaryong post-operative finding. Kailangan ng immediate attention. Kaya kapag lumabas ang unexpected, abnormal, or red flag. Number 9, assess first. Kapag sinabing assess first, suriin muna ang patient bago gumawa ng intervention. Paano ito intindihin? Kung stable ang patient at walang emergency, alamin muna kung ano talaga ang problema bago kumilos. For example, patient says, masakit ang tiyan ko. Hindi agad tayo magbibigay ng intervention nang walang assessment. Tanungin muna, saan masakit, gaano kasakit, kailan nagsimula, may ibang symptoms ba ito, or meron ka pa bang ibang nararamdaman. So dito sa assess first, alamin muna. Pero kung may life-threatening emergency, unahin ang immediate action para sa ABC. Number 10, call the doctor. Kapag sinabing call the doctor, ito yung isa sa mga keyword, call the doctor, ipaalam o i-report ang kondisyon sa physician provider.
Kapag nakita mo ito bilang choice, huwag agad piliin. Tanungin muna, may nurse action ba na nakalagay kung gagawin mo na? Or for example, may suspected ka na blood transfusion reaction. Huwag agad call the doctor bilang first action. Stop the transfusion first, then follow the protocol and notify the appropriate provider team. Tandaan, call the doctor, tingnan muna kung may nursing action. 11. Greatest risk. Kapag sinabing greatest risk, pinakamalaking posibilidad na magkaroon ng serious problem o complication. Kapag tinanong, who is a greatest risk? Hanapin ang patient na unstable, may sudden change, may breathing problem, may severe bleeding, may altered consciousness, may immediate safety concern. Yan, kapag lumabas to, bibihira to lumalabas pero lumalabas pa rin to sa board exam. Greatest risk. Pinaka-malaking danger. Yan yung lagi mong hahanapin. Pinaka-malaking danger kapag sinabing greatest risk. Number 12, except or not. Kadalasan to lumalabas talaga sa board exam, except at saka yung not. Kapag sinabing except, maliban sa. Halimbawa, maliban. Kapag sinabing not, hindi. So dito, para maintindihan natin, ito ang trap words pagdating sa board exam. Kapag sinabi na, all of the following are correct except ang hinahanap mo ay mali. Kapag sinabing, which statement is not correct, mali rin ang hinahanap. Tandaan, except at saka not, hanapin ang mali. Kapag sinabi uulitin ko, except or not, hanapin ang mali. Parehas lang yung dalawang yan. Basahin ng mabuti dahil dito maraming nadadali sa board exam. Number 13, new, sudden, acute change. Kapag sinabing new, bagong pagbabago. Kapag sinabing new, bagong pagbabago. Kapag sinabing sudden, biglaan. Kapag acute change, bigla o bagong pagbabago sa kondisyon. Paano ito intindihin? Kapag biglang nagbago ang patient, mag-isip ka agad ng possible deterioration o bagong problem. For example, kanina may alert ang patient, ngayon ay biglang na-confuse. Sudden change in level of consciousness or red flag. Tandaan, sudden change, mag-iingat at assess. Laging tatandaan, sudden change, mag-ingat, assess. Number 14, stable versus unstable. Number 14, stable versus unstable. Kapag sinabing stable, kontrolado at walang immediate sign ng deterioration. Kapag sinabing stable, kontrolado at walang immediate na sign ng deterioration. Kapag unstable naman, ito laging tatandaan, unstable. Maaaring lumala o may immediate threat sa health life. Ito yung unstable, maaaring lumala o may immediate threat sa health life. Kapag tinanong kung sino ang uunahin, unstable patient first. For example, patient A, stable vital signs, mild pain. Patient B, difficulty breathing and decreasing oxygen saturation. Ang tamang sagot ay patient B ang priority dahil meron siyang difficulty of breathing and decreasing oxygen saturation. Ito lagi yung priority natin yung difficulty of breathing. Yan, tandaan, unstable first. Tandaan, unstable first. Number 15, safety. Ito yung madalas lumalabas talaga sa board exam. Yung mga tanong na may safety. Kapag sinabing safety, pag-iwas sa injury o harm sa patient. Laging tatandaan, kapag sinabing safety, pag-iwas sa injury o harm sa patient. Kapag may immediate danger, safety muna. For example, confused patient trying to get out of bed without assistance. Ang immediate concern, fall injury. Kaya safety intervention ang priority. Tandaan, safety prevent harm. Ang safety prevent harm. Sa mga nanood nito, base lang to sa mga pinagdaanan kong board exam. Ayan. So, ginagawa ko mag-prepare para naman to sa NCLEX board exam. At sinishare ko lang din po yung kaalaman ko at lagi kong tinatandaan ng mga keywords sa board exam. So, sa mga nagpe-prepare dyan, kung hindi ninyo kayang sauluhin, pwede ninyong i-play ito araw-araw, lalo na sa umaga, para
Hindi niyo man masaulo pero 'pag binasa ninyo, madali ninyong maaalala kung ano ba yung mga meaning nito at yung mga keywords na dapat nating tatandaan kapag nag-take ng board exam. Puwede ninyong i-play ito araw-araw habang nagpe-prepare kayo para sa board exam para masaulo ninyo or sa mga student na nagsisimula pa lang. Ito yung mga keywords na laging inaabangan, yung mga magagaling sa keywords diyan, hello sa inyo. Ayan, kung meron man po kayong maidadagdag, i-message niyo lang sa baba ng video ko. Maraming salamat po.